Yan po, magandang umaga po sa ating lahat. Maburi po ba ang Diyos? Amen po ba? And before we start our service, sige po, we are encouraging everyone to stand up and mag-form po tayo ng kahit 3 person or 4 people na mananalangin po before we start our service. So God bless po everyone.
worship His name. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Come on, everyone. Let's clap our hands. Come on. Let's greet Him with clap offering today. Hallelujah. Sabay-sabay ng awit sa Diyos na buhay. Enjoy the vibe. Enjoy the morning. Come on. Sabay-sabay po tayo. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. We sing, hey. Come and behold Him, born the King of Kings. Everyone say, come on. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. Let's dance, come on. Enjoy the presence today. Receive it by faith, and the love is available today. Come on, receive it. Hey. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo muling umawit sa Panginoon. Hey. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing, all ye citizens from heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. Come on, let's dance today. Hey. Enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. Let's dance, come on. Hey. Hallelujah, oh God. For you alone is worthy today. Come on, we sing. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. In Christ the Lord will give you all the glory. Will give you all the glory. Will give you all the glory. In Christ the Lord. Let's dance, come on. Put your hands up, come on. Hallelujah, oh God. Come, let us adore His name. We dance it. Sabay-sabay tayo, come on. 1, 2, 3, let's go. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. We sing, hey. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come on, we shout, come on. Hey. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. Everyone shout to you naman. We sing, hey. Come and adore Him. Come and adore Him. Hallelujah. Come and adore Him. For He Iso bang isigaw sa Panginoon? May ilalakas pa yan. Come and adore Him. Come and adore Him. Hallelujah. Adore Him. For He And our princess will give thanks to Him. Amen po ba doon? Sabay-sabay tayong umindak sa Kanyang pangalan. And we will shout, thank you, Lord. Can we dance? Come on. Hallelujah. May mga dancers ba siya? Come on. Let's do this. Come on. Hey. And oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God sings. Our God
up today, come on. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hallelujah. Can we dance? Come on. Ipakita mo yung sa Diyos. Come on. Hey! May ipawa mo ba yan? We sing. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God sings. Hey! Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. We shout. Oh, hallelujah. And we give thanks. You are faithful to Him. Come on. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, yeah. Oh, thank you, Lord. Yes, God, we thank you, God, for this morning. And we declare this. Hallelujah. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. Come on, we sing. Hey. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I Come on, love second we sing. Come on, we thank you, God. Hey. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you. We thank you, God. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. For the last time we declare, we thank you, God. We shout one. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Give a rainbow shout, come on. Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. We shout, come on. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank One for the last time, we shout, come on. Hey, we thank you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Hey, can we dance, come on. For the last time. Hey, hallelujah. Thank you, Lord. We shout. Hallelujah. Isang malakas na palapak sa Panginoon. May sarap pumawi sa Panginoon. Amen po ba? Lalo na kung maaalala mo na 1,000 years ago, minahal ka na ng Panginoon. Hindi ka pa pinapanganak, may plano ng Diyos sa'yo. Amen po ba doon? Kaya ang sarap-sarap umawit sa Diyos kasi alam mong may Diyos na nagmamahal sa'yo ng buo. No matter what. And 1,000 years ago, the verse wants to remind us in His Word, in Luke 2 verse 10 to 11. Sabi po rito, but the angel said, don't be afraid. I have good news for you, which will make everyone happy. This very day in King David's hometown,
a Savior was born for you. And He is Christ the Lord. Ang sarap maalala na sa tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre, palaging may Jesus Christ pa din. Nagpapaalala sa iyo that He loves you so much. That salvation, that grace is just for you. Kaya balik tayo ulit sa Panginoon. Alalahanin mo, nung time na yun, sobrang gulo ng mundo. But Jesus Christ was born. The Shekinah glory light enlighten everyone, every shepherds on that day. Hallelujah. And now we worship His name in spirit and in truth. Come on, you can pray to Him. You can thank to Him. Can you thank Him right now? Can you thank Jesus for His life? He was born. Come on. Thank Him with all your heart, with all your soul. Pasalamatan mo ang Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Iniwala mo ulit sa Panginoon. Lord, anong klaseng pag-ibig to, Panginoon Diyos? And that is the unconditional love of God. Hallelujah. Receive it back to Him. Hallelujah. And feel the atmosphere of His love. Remain in His purpose. Remain in the Spirit. Remain in His love. Acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome to fill this place. These people are expectant to see you, to feel you, at ma-transform sila, Panginoong Diyos, into your name, O God. Hallelujah, Lord. Yes, God. In light you came into the dark, and all creations rejoice for the God of flesh you are. How far have you come for me to endure all the pain? The kind of love is this. You parted seas so I could walk through. Above the storms we soar, in your peace my sun shines through. The battlefield my soul shall sing the victory of the kind of love you give. What kind of love is this, to give yourself away? In love is sacrifice with grace, 'cause you wanted me to stay. What kind of love is this? Enormous for this one. The darkness trembles at the feet of the one who took the fall. What kind of love is this? What kind of love is this? Night you came into the dark, and all creations rejoice for the God of flesh you are. How far have you come for me to endure all the pain? Hallelujah. What kind of love is this? You parted seas, O Lord. You parted seas so I could walk through. Above the storm. Above the storms we soar. In your peace my sun shines through. And battlefield my soul shall sing my victory of the kind of love you give. What kind of love is this, to give yourself away? In love and sacrifice with grace, 'cause you
of the most powerful name of Jesus Christ. That night that you were born, the Shekinah light lights the shepherds. And from that day on, a life-changing experience starts. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon. At sa iyong kapanganakan, Panginoong Jesus, ipinaalala sa amin na nakikita mong iyong mga anak sa kanilang paghihirap, pagbibighati. And you rescued everyone from slavery that day. And it's still evident, Lord, until this day. Kaya, Panginoon, itong pagpupuri namin sa iyo. Isang pagpapasalamat sa isang dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Hindi ka pa pinapanganak, Panginoon, pero nakaplano ka ng iligtas ng lahat, Panginoon. And that is the best gift that you receive, Lord God. That new life that comes from you saves everyone here, Lord God. And we will testify and we will not stop declaring it, that you are good, that you are Jesus Christ, the Redeemer. Hallelujah, God. We receive, we recognize all your attributes, Panginoon. Banal na Espiritu, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pangako na ikaw ay napiling mo sa luna, Panginoon. And we thank you, Lord, by doing this act of reverence and obedience to you, Panginoon. Nawa, Panginoon, naging sapat man lang ito, Lord God, para ibalik lang yung pagpapasalamat sa iyo. At hindi kami titigil, Panginoon, hanggang muli to serve you and to worship you. And the real definition of worship, even when no one is watching, Lord, ikaw pa rin ang kikilalanan naming Diyos ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Isinusuko pa namin sa iyo lahat-lahat, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayan, magandang tanghali po sa bawat isa. Maganda. Excited ba kayo? Amen. Isa pa po, magandang tanghali po sa bawat isa. Praise God po. Siguro po ay nag-almusal naman po tayo, no? Pwede niyo po bang batiin yung katabi niyo ng Merry Christmas? Merry Christmas, yan. Excited na po ba tayong makatanggap ng regalo? Amen. Alam nyo, baka yung iba po sa atin nakapagtago na, nakapagbalot-balot na ng regalo. Tapos yung iba excited na magbukas ng regalo. Pwede ko bang silipin kung ano to? Yan. Sino po excited na? Ha? Pwede mong taas ang kamay? Excited? Ayan, praise God po. Alam niyo, napakaganda po ng mensahe ng Lord para po sa bawat isa sa atin. Sa kabila po ng lahat ng nangyayari sa ating pong paligid, sa kabila ng sinasabi ng mundo na maaaring hindi ka maging masaya ngayong taon na to, ngayong Kapaskuhan na to, dahil sa material na bagay, but
Salamat po sa Diyos dahil ang mensahe po niya ay hindi po nakatuon doon. Gusto ko pong simulan at tanungin kayo, sino po ba sa atin dito yung gustong makatanggap ng ganitong regalo? Ha? May gusto? Yung hindi magtataas ng kamay, baka hindi makakatanggap. Eto po, sino po gusto niyan? Bago yan. Meron daw 100 times Zoom. No? Maganda yan, no? Ito pa, ito. Sino kaya yan? Ha? Ayan. Sorry po sa hindi nagtaas ng kamay. Ayan. Ito po, meron po bang may gusto niyan? Ay, ano ba yan? Pag nakuha ko yung pangatlo, kaya kong bilhin yung pang-apat. Tama? Ayan. Natanong nyo ba, kung makakatanggap kayo ng regalo ngayon, natanong nyo ba, or tatanungin nyo ba, yung nagbigay sa inyo na, bakit ito? Anong reason mo kung bakit ito? Tatanungin nyo ba? O magte-thank you lang kayo? Thank you lang, no? Madalas po ganun, ano? Thank you na lang. Kasi, nung panahon, yung nanay ko, pag sinasabi niya na, si ganito, may, ano yan eh, medyo hindi siya masipag baligo, bigyan mo regaluhan mo ng shampoo tsaka sabon. Tama, no? Sa mga nanay po natin. Pagka may problemang physical yung isang tao, regaluhan mo nung makakasagot ng problema niya, at yun yung ipang-re-regalo mo sa kanya. So, ganun siya pinapaliwanag sa akin nung una nung nanay ko na ang pagre-regalo may dahilan nung unang panahon. Halimbawa, ikaw ay may palayan at niregaluhan ka ng kalabaw para may pang-araro ka. Ganon. Halimbawa po, ikaw ay wala kang... Sino po nakaabot ng kubota? Sinong alam yung kubota rito? Bibi. Yung kubota, yung mga bagong kalabaw, if I'm not mistaken. Tama? Yan. Pagka ikaw niregaluhan ng kubota, para mapabilis yung pag-aararo mo nung palayan. Meaning, madalas ang ipinangre-regalo nung unang panahon is kung ano yung kailangan mo talaga sa buhay. Ngayon kasi, kahit 100 na yung sapatos mo at niregaluhan ka ng sapatos uli, parang, hala, paano ko ito susuotin? Dalawa lang naman yung paa ko, tas 100 yung sapatos ko. Hala, tatlo na yung cellphone ko, may nagbigay pa ng isang cellphone. No? Parang may ganun po, ano? Parang yung regalo sa panahon ngayon, yung excess na lang. Tama? No? Yung excess na lang. Pero alam niyo po, meron pong isang napakagandang regalo na naranasan po namin recently, no? Galing po kami sa Yeya Camp. And in relation to what the message of the Lord is this morning, ito po yung pinakamagandang regalo. Amen? Amen po ba? Sino po yung campers dito? May dahilan po kung bakit ito yung pinakamagandang regalo. At yun po yung pag-uusapan natin this morning. Alam nyo, habang pinapanood ko sila, habang nag-oversee ako sa kanila, habang tinitingnan ko paano sila mag-activity and all, hindi madali yung pinagdaanan nila. May nagkapilay-pilay, may nasugatan, may na-allergy, may nangati, no? For the most part, nabasa ng ulan, napagod. Tulog ka na, gigisingin ka uli. So, hindi po madali yung pinagdaanan nila. And when I was contemplating po, no, minsan sa buhay natin, ganun tayo, no? Hindi madali yung buhay natin. Pero bakit ito yung dahilan? Bakit ito yung pinakamagandang regalong matatanggap or naibigay natin sa mga sumuporta po ng Yeya Camp, ng mga nag-pray, sa mga sumuporta po financially, I would like to extend our deepest gratitude po, unang-una po sa Diyos at pangalawa po sa mga buhay ninyo. Pwede niyo po bang palakpakan ng Diyos sa buhay ninyo? The reason po
na magandang regalo po ito is because higit pa po sa pera ang kanilang mga buhay. Naniniwala po ba kayo? Amen. And that's the reason why, yun po yung pag-uusapan natin. Kung ano yung dahilan, bakit nga ba pinadala ng Diyos yung anak niya? Ano bang dahilan? Or, anong mga dahilan? And I hope this serves as a reminder for each and every one of us. Sa darating pong Kapaskuhan, sa darating pong holidays, sana po maintindihan natin, sana po maalala natin, ito yung dahilan eh. So regardless ng circumstances mo, regardless ng sitwasyon mo, dapat masaya ka. Amen? Masaya po ba lahat? Amen. So sige po, simulan po natin. Gusto ko pong basahin sa inyo sa Matthew chapter 1, verse 21. And sabi po dito, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Sandali po tayo manalangin. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, Lord, sa paalala. Salamat, Panginoon, na pinadala mo ang iyong anak para sa amin. And Lord, as we receive, as we listen to your message today, may you remind us, Panginoon, kung bakit kailangan namin itong maalala, kung bakit kailangan naming ipagpasalamat ang araw na yon, at kung bakit, Panginoon, hindi lang po sa loob sa buwan ng December kami dapat magdiwang, but kundi every day of our lives. Salamat po, Panginoon, sa inyong anak. Tinataas po namin ang lahat ng ito na may pagpapasalamat at pagpapakumbaba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, balakpakan po natin ang Lord. Alam niyo, madami po sa atin ang kind of like parang sawa na. Or should I say, sanay na. December na naman, Pasko na naman, maghahanda na naman. And somehow we forget the reason, bakit ka nga ba nagse-celebrate? Bakit ka nga ba naghahanda? Ang Pasko ba, tumitigil lang siya pag January 1 na? Or ang Pasko ba ay hanggang December lang? So tignan po natin, isa sa mga dahilan kung bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak ay dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Regardless kung anong itsura mo, mahal ka ng Diyos. Kung anong nagawa mo kasalanan, mahal ka ng Diyos. Kung ano ang nakaraan mo, maganda man yan o pangit, mahal ka ng Diyos. Amen? And yun ang isa sa mga dahilan kung bakit yun pala, Hindi pala dahil sa dami ng pagkain sa hapagkainan ko, kundi mahal pala ako ng Diyos to begin with. And that is why we celebrate Christmas. So tingnan po natin, what do you mean when you say promise of love o dahil mahal tayo ng Diyos? Sabi po sa Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given. Napakaganda po, And pag tinuloy niyo po yan, sabi, and the government will be on his shoulders. He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Napakaganda, Yun pala yung binigay sa atin ng Diyos. Yun pala ang dahilan kung bakit may pinangako na siya beforehand pa. Pagka yung bang taong mahal mo, pinangakuan ka, kaya mo bang panghawakan? Minsan, pag pinangakuan ka, baka naman, baka mapako yan. Ganyan. Bakit? Kasi at the back of our minds, alam natin na pag ang tao nangako, merong possibility ma-break or hindi matupad. Tama? Tama? Pero pag ang Diyos na nangako, naniniwala ba tayong tuto pa rin ng Diyos yung pangako na yun? Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. May dahilan po kung bakit. Dahil, kung titignan po natin, ang Diyos po hindi nag-react, but He planned.
ay, naku, nagkasala. So, ito gagawin ko. Hindi po siya ganun. Sa pag-ibig po niya sa atin, binigyan niya tayo ng isang bagay that will really define kung ano yung pag-ibig, which is free will. A love without choice is not love at all. Uulitin ko po, a love without choice is not love at all. Bakit? Kasi kung ikaw ay umibig ka, dahil napilitan ka, din hindi pag-ibig yun, ano? Pagka ipinaghain ka, at habang naghahain, lumilipad yung kutsara, at saka binabagsak yung plato, sa tingin nyo, pag-ibig kaya yun? Hindi, no? Nagdadabog. Pag ikaw ipinagprito, tapos nakita mo lumilipad yung itlog sa'yo, di hindi pag-ibig yun, ano? Therefore, ang pag-ibig po na walang pagpili, hindi po pag-ibig yun. So, brother, anong ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, kapatid, nung tayo nilalang ng Diyos na merong free will, na merong choice, may karapatang pumili, alam po ng Diyos yung possibilities na maaaring hindi natin magawa. Pero bakit po siya nag-take ng risk? Kasi nga, mahal niya tayo. Therefore, kaya bago pa niya pinadala yung anak niya, nangangako na siya. Bago pa niya pinadala yung anak niya, nagpaplano na siya. Bakit? Kasi nga alam niya eh. Yun po yung consequence ng choice natin. Kung wala tayong choice, robot po tayo. Wala po tayong... Hindi tayo pwedeng mag-excuse. Lord, dito ako pupunta ngayon kasi puyat pa ako. Wala. Pagdating mo ng pag-alarm mo ng 7, matik yung babangon ka. Kasi nakasusi ka eh. Tama? So tignan po natin, no? Kasi sometimes we don't really understand or even appreciate yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Therefore, kung hindi po siya nag-react lang at siya'y nagplano, anong pwede nating sabihin doon? Makikita po natin na ang pag-ibig po ng Diyos may kasamang pagkilos. Kung paano ang pag-ibig ng isang magulang sa anak, may kasamang pagkilos, ganun din po ang Diyos sa atin. And minsan, sa pag-ibig mo sa anak mo, sometimes willing kang, halimbawa, malayo yung pupuntahan niya or malayo yung school niya. Minsan, ihatid mo no? Tama? Sino nakapaghatid ng anak? Minsan, kahit alam mo sa sarili mo, na parang kakapusin tayo pag binili natin yung project niya or yung kailangan niya, minsan gagawin mo, no? Kasi may pagkilos tayo ng pag-ibig. Ano pong ibig ko sabihin? Sabi po sa John 3:16, na alam po nating lahat, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya niya ipinadala yung kanyang anak. Pero take note, whoever believes in Him, may choice ka pa rin, kapatid. Pinadala niya yung anak niya dahil mahal niya tayo, hindi para piliting ka, kundi para bigyan ka ng pagkakataong mag-decide on your own kung maniniwala ka o hindi. Pansinin nyo, may dalawa. May perish, merong eternal life. So, that being said, makikita po natin na ang totoong pag-ibig po, nagbibigay or ibinibigay yung pwede niyang maibigay dun sa taong minamahal niya. Tama? Madalas yung best nga eh. Nung ako po ay maalwan pa, at nung ako po ay maganda pa ang sweldo, alam kong kakailanganin ng anak ko yung magandang computer. Kasi po ang course niya ay IT. So, sabi ko habang may pera pa, nagpa-assemble kami ng magandang computer. Umabot po
ng medyo malaki-laki yung pagpapa-assemble na yon kasi nung time na yon magagandang mga specs yung ginawa, yung mga ginamit. Bakit ko po ito kinukwento sa inyo? Because as a parent, sino po yung magulang dito? As a parent, we have this innate obligation na ibigay yung best para sa anak natin. Tama? Meron po bang nagsabi na, di ba sabi ni Kristo, meron bang tatay na yung anak niya humingi ng itlog, ang ibinigay ahas? Wala po no? Wala pong ganon, ano? Wala pong anak na humingi sa tatay niya ng isang bagay, ang ibinigay ay yung makakasama sa anak niya. Therefore, ang Diyos po nung binigay niya sa atin ng anak niya, yun po yung best niya. Amen? Sa atin po, yun po yung dapat nating maalala. Sa darating pong okasyon, sa darating pong Kapaskuhan, maalala po natin, regardless kung ano nakikita mo sa hapagkainan mo, regardless kung walang kumukuti-kutitap sa bahay mo, regardless kahit na hindi bago yung damit mo, one thing is for sure, mahal ka ng Diyos. Amen? One thing is for sure, binigay niya yung best niya sa'yo. Ano ba naman yung ikaw magpasalamat man lang? Amen? Sana po sa darating pong okasyon, sa darating pong mga susunod na araw ng ating buhay, at sana po hindi po matapos ng December lang, ang pagpapasalamat natin sa Kanya. Bakit? Kasi kapatid, sa sobrang mahal ng Diyos sa atin, binigay niya yung best niya sa atin. So anong dapat nating maintindihan? Ang pag-ibig po, hindi lang sinasalita, ipinapakita. Paano? Sabi po sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us. Kailan? Nung tayo po'y makasalanan pa. Kahit wala pa tayong pagkakaalala or pagkakaintindi na makasalanan naman ako Hindi pa natin alam yun nung time na yun. But, binigay na ng Diyos yung anak niya para sa atin. Napakaganda pong isipin na sa mga ganitong pong pagkakataon, ito po ay katibayan. Katibayan na ang darating pong okasyon ay nagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay intentional. Ito po ay sacrificial. At ito po ay unstoppable. No? Parang yung nakaraang team natin ng anniversary. Napakaganda po na maintindihan natin na ang lahat ng yon nagsimula sa prophecy at nag-appear, lumabas sa sabsaban at natapos sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Bakit natin kailangang maintindihan yon sa darating na Kapaskuhan? Kasi ang Pasko po ay hindi naman po nagsimula lang sa Bethlehem. Hindi po. Nagsimula po ito sa puso ng Diyos. Amen? Nagsimula po yung sa puso ng Diyos dahil nakita niya na kaagad yung pangiging pangangailangan natin Which is what? Tagapagligtas. Kailangan meron magligtas sa atin. Dahil hindi natin kayang iligtas yung ating sarili kung tayo lang. Hindi po natin kaya. At yun po yung gusto natin sanang maintindihan ng bawat isa because sa darating pong okasyon, while we enjoy, while we relax, while we enjoy each other's company, family, yun po yung tandaan natin na ang lahat pong yun ay dahil merong isang Diyos na nagmahal sa atin. Merong isang Diyos na nagbigay ng best niya para sa atin. Therefore, natapos ba doon yung pag-ibig ng Diyos? Sabi po, pangalawa sa reason niya is to save us from sin and darkness. Meron pong purpose yung pagdating niya. And sabi po sa Matthew 1:21, He will save His people from their sins. Napakaganda, no? Ililigtas niya ang mga tao sa kanilang mga kasalanan.
Napakaganda, kaya lang sometimes hindi natin na-appreciate or hindi natin nakikita. Bibigyan ko po kayo ng magandang kwento. Ito po yung nangyari sa akin. Dumating po yung time na masarap yung kinakain ko pag Pasko. Marunong po kasi ako magluto sa mga hindi po nakakaalam. So mag-iihaw ako ng steak and all, magluluto ako ng chicken macaroni. Sorry po sa kung kayo nagugutom na naman. So magluluto ako ng pampaskong pagkain. Pero hindi ko siya ma-appreciate, hindi ko siya ma-enjoy. Bakit? Kulang po yung nasa upuan. At that time po, dahil ako po'y wala pang Kristo sa puso, wala pang Diyos ang buhay ko, magkahiwalay po kami mag-asawa nun. Sila po'y nasa Imus, ako po'y nasa Las Piñas. Masarap yung kinakain ko, and then may nakareding bote, no? Alam nyo na kung ano yung laman ng bote na yon. Natatapos po yung Pasko, lumilipas siya, alas 12, alauna, nang hindi ko maramdaman yung saya. Kahit masarap yung kinakain mo. Bakit? Kasi, kulang, May kulang. And, nung panahon po na yon, parang hindi ko na-appreciate yung okasyon. Kahit meron ka namang panggastos, meron ka namang pambili ng bagong bagay, may material na bagay, but hindi mo maramdaman. Simply because sa atin pong buhay, hanggat hindi natin nararanasan yung or hindi natin nararamdaman yung kulang na yon, parang wala lang. And ano po ang relation nito sa sinasabi ko, sa message ng Lord sa atin today? Ito po, si Jesus po ay hindi po ipinanganak para i-admire. Hindi po. Siya po ay ipinanganak para magligtas. Isang pangalawang rason. Meron po siyang dahilan. Meron po siyang kailangang gawin para po tayo ay mapalapit sa kanyang Ama. And yun po yung minsan, sabi nga parang ang hirapan tanggapin, Kasi hindi natin nare-realize na meron palang kulang sa atin. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo kung mukha siyang may kulang. Kulang ba yung kilay niya? Tingnan niyo nga po. Yung bang isang pisngi niya mapula, yung isa hindi. May kulang? Wala? Kumpleto naman, Praise God po. Palakpakan po natin ng Lord. Napakahalaga po na para natin maintindihan ang isang bagay, kailangan muna nating maintindihan na meron tayong pangangailangan dun sa bagay na yun. Bakit? Sabi po, light entering darkness. What do you mean, kapatid? Paano papasok yung liwanag sa dilim? Sabi po sa Isaiah 9:2, the people walking in darkness have seen a great light. Hindi po siya symbolic, physical po na ilaw. Yun po yung umilaw dun sa sabsaban. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Nagbigay ang Diyos ng physical light at nagbigay siya ng spiritual light. Sino yun? Sabi po sa John 12:46, I have come into the world as a light. Na-fulfill po yun kay Jesus. Amen? Na-fulfill yung liwanag na yun kay Jesus, kay Kristo, sabi po sa susunod, so that no one who believes in me should stay in darkness. Napakaganda, Ngayon, kung yung katabi mo ngayon, mukhang madilim yung mukha. Sabihin mo, kapatid, nagliliwanag ka. Amen. Baka po hindi natin nare-realize, kapatid,
kung nasa iyo si Kristo, nagliliwanag ka. Hindi po nakabase yung liwanag niya sa dami ng Christmas lights mo sa bahay mo. Marami po nakakasama sa balita, yung buong bahay pinalibutan ng ilaw, no? Yung lahat ng pwedeng ilawan, inilawan na. Meron pa ako nakikitang video, pati sasakyan, inilawan niya. Binalutan ng Christmas lights. Sabi ko, pambira. Tapos yung driver nakasimangot. Yun lang. Tapos yung nakatira sa bahay na sobrang liwanag, sa sobrang dami ng Christmas lights, nag-aaway, nagbabatuhan ng manok. Nakakalungkot po, no? Nakikita niyo po ba yung difference, yung kahalagahan? Kasi sometimes, gusto pa ba natin umabot tayo doon? Or gusto na lang natin na, Lord, ano man tong meron kami, dahil kasama ka namin, masaya kami. Amen? Yung masaya po, bubalakpak po. Praise the Lord. Hindi po nakadepende yung liwanag ng Diyos sa kung anong dami ng Christmas lights mo, kung gaano karaming dekorasyon meron ka sa loob ng bahay mo, kung wala kang Kristo sa buhay mo. Amen? And sana po yun yung maintindihan natin. Bakit? Kasi, sayang naman, kapatid. Nagbayad ka na rin lang ng mahal na kuryente, sulitin mo na. Napuyat ka dahil namalengke ka ng maaga, sulitin mo na, kapatid. No? Isama mo na si Kristo sa buhay mo. And yun po yung dapat nating maalala na sa darating pong Kapaskuhan, hindi po yung nakabase sa circumstances natin. Saan nakabase dapat? Meron pong dahilan kung bakit. Kasi, alam naman po natin na meron pong ginagawa ang kalaban sa atin sa mga Kristiyano. And isa po yun sa mga dahilan kung bakit kailangan nating panghawakan yung liwanag ni Kristo. Bakit? Sabi po dito, the Son of God appeared to destroy the devil's work. And kung babasahin niyo po yung simula, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amen? Napakaganda, no? Therefore, ikaw pala, kapatid, ipinalaya na ng Diyos. Sinira na pala niya yung gawa ng dyablo sa buhay mo. Sana wag po mong assemblein uli. Sana wag mong i-DIY. Pwede pa to. Pwede pa, no? Wag nating assemblein uli. Kung sira na, hayaan mo ng sira. Kung binasag na, hayaan mo ng basag, kapatid. Wag mo nang silipin. Okay pa kaya siya? Okay na, hayaan mo na. Sinira na, oh. Amen? Napakaganda na dahilan, napakagandang maalala na wala nang magagawa sa iyo ang dyablo. Bakit ganun, kapatid? Bakit pa niya ako na-atake? Ikaw lang makakasagot tong, kapatid. Gaano ka ba kadalas manalangin sa Kanya? Gaano ka ba kadalas magbasa ng salita Niya? Kasi kung ikaw lang, hindi mo kaya mag-isa. For sure, hindi mo kaya mag-isa. Gaano mo ba kadalas kinakausap ang Diyos sa buhay mo? Yan. Maintindihan po natin na ang Pasko po ay hindi po lang siya holiday. Hindi lang po siya okasyon. Hindi lang po siya dadaan ng 25, 26, hindi na Pasko. Meron pong parang joke dati na pag ikaw ay laging maganda nangyayari sa buhay mo, anong sinasabi? Wow, araw-araw Pasko. Sana all araw-araw Pasko. Bakit? Kasi laging maganda yung nangyayari sa buhay mo, no? Ayaw nyo ba nun?
Sino po ang ayaw ng araw-araw Pasko? Ayaw nyo? Napakaganda na araw-araw Pasko. Amen? Kung may Kristo ka sa buhay mo, definitely, araw-araw Pasko. Tama? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. And sana po, wag po tayong ma-fixate dun sa date na, hindi, December 25 lang ang Pasko. Hindi, kapatid. Kung ikaw ay kiniklaim mong may Kristo ka sa buhay mo, Pasko. Tama? So, tingnan po natin, no? Sabi dito sa, the manger was not a decoration. Hindi po siya palamuti. Hindi po siya design. Hindi po siya kasama lang dun sa bilin. Hindi po siya yung nilalaro ni Mr. Bean. Sino po nakaabot kay Mr. Bean? Wala. Ako na naman yung matanda dito. Hindi po siya kahoy lang. Hindi po siya pakainan lang ng dayami. Hindi po. It was a battlefield for a reason. Bakit? Kasi po, ang Pasko po ay dun binasag po ng Diyos ang ating mga tanikala. Doon tayo pinalaya ng Diyos sa ating mga kasalanan. At doon dinurog ng Diyos ang hawak sa atin, Satanas. Doon pinatunayan ng Diyos na ang Kapaskuhan po ay pasimula po ng rescue mission. May mission po ang Diyos sa atin, sa buhay natin, ang palayain tayo sa kasalanan. Yun po ang dahilan kung bakit sometimes hindi natin makita, naku, parang, brother, ang hirap lumapit sa Diyos. Nagkasala ako, ang bigat. Hindi mo na ako magpapakita, hindi mo na ako a-attend ng mentoring, ng C2S natin kasi hindi ko kaya eh. Bakit hindi mo kaya, kapatid? Pinalaya ka na ng Diyos dyan eh. Amen? Napakaganda na ikaw may assurance na pinalaya ka na ng Diyos. Therefore, hayaan mo nang lumaya ka. Huwag mong, paano ba sasabihin? Huwag ka magbabad dun sa isang bagay na inialis ka na ng Diyos. Nung ako po ay nakapag-preach sa BJMP before, meron po ko nakausap, sabi ko sa kanya is, kapatid, kasi pang ilan nga raw niya doon. Kapatid, bakit? Sabi ko, ano nangyari? Kasi kapatid, brother, kasi wala na kasi akong pamilya sa labas eh. Ito na yung nakasanayan ko, sila na yung pamilya ko. Kaya minsan kahit ano na lang gagawin ko, makabalik lang ako sa loob. Tayo na bilang pinalaya ng Diyos, sana matanggal sa atin yung ganong mindset. Ano man yung pinagdaanan mo before, ano man yung naging anxiety mo, ano man yung naging depression mo, ano man yung naging kasalanan mo, ano man yung klase ng buhay na meron ka, inialis ka na ng Diyos doon. Amen? Napakasaya pong may kwento, may share sa inyo na nung ako po'y nanonood nakikinig ng mga testimony ng mga kabataan, hindi ko ma-imagine sa murang edad nila, dumaan sila sa ganun. Hala, pambihira, sabi ko. Sa murang edad, iba't iba sila ng bigat ng testimony. Minsan, merong mga testimony na parang kahit ako, parang, Lord, baka kung ako yun, baka hindi ko kinaya. Praise God po, sinamahan mo ang taong ito, ang batang ito, ang YA na to. Praise God po, dahil pinakita mo sa mga taong ito, yung dahilan kung bakit ka nandito sa mundo. Bakit mo ipinadala ang anak mo sa mundong to. Amen? Napakasarap pong isipin na sa kabila ng ating nakaraan, ang Diyos merong intensyong alisin ka doon.
Kaya lang minsan tayo yung bumabalik. Kaya lang minsan tayo yung mayroong nakatago. Para sa isang tao na na nagliliwanag, ang downside po ng nagliliwanag, expose ka. Kasi maliwanag ka eh. Therefore, pag ikaw nagliliwanag at ikaw yung niligyan ng tape na kulay itim, makikita po yung kulay itim. Tama? Parang papel, lagyan mo ng marker, makikita mo yung tuldok. Ganun po tayo as someone na nagliliwanag dahil may Kristo sa buhay. At dahil pinalaya na po tayo ng Diyos, wag na po nating balikan. Amen? Sino pong pinalaya na ng Diyos? Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Pinakamagandang rason kung bakit niya pinadala ang kanyang anak sa atin is to give us peace and eternal life. And sabi ko nga kanina, actually madalas kong sinasabi sa inyo, ang peace po hindi mabibili ng pera. Kasi kahit marami kang pera, kung wala ka nito, wala din. Bibigyan ko po kayo ng example. Meron po tayo napapanood sa balita, marami siyang sasakyan. Marami siyang pera. Malaki yung bahay niya. And yet, nakakulong na siya ngayon. Sa tingin nyo, may peace kaya siya? Nung tinatanong siya, natapatan siya ng camera, sabi niya, happy? Diba? In a way, insulting dun sa mga tao na parang nakakanood sa kanya. Ano pong gusto kong ipunto? Walang anumang material na bagay sa mundong ito na makakapagbigay ng kapayapaan sa atin, kundi ang Diyos. Amen? Wala pong anumang material na bagay. Kung mapapansin nyo, kahit na ang dami niyang sasakyan, parang may kulang pa. Eto, bakit mo ito binili? Kasi para ibang kulay naman. Eto, bakit mo ito binili? Kasi may libre siyang, may libreng payong. Kung mapapansin niyo po, ang babaw po ng dahilan niya. Just because kaya niyang bumili. However, hindi niya to kayang bilhin. Isa lang ang makakapagbigay sa atin yan ng Diyos. So, tignan po natin, what do I mean when we say peace between God and man? Sabi po sa Luke 2:14, glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests. Napakaganda, no? Sino pong mas gugustuhin na may pabor ng Diyos sa buhay? Wala ka ng lahat ng meron sa mundong to, pero may pabor ka ng Diyos sa buhay. Okay na, no? Wala ka ng lahat ng meron ka, na meron yung iba, pero may pabor ang Diyos sa buhay mo. Sabi nga ni Pastor Jay Licuana nung sa Yeya Camp, favorite ka ba ng Diyos? Favorite comes from the word favor. Sino po maging gustong favorite ng Diyos? Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Peace to those on whom His favor rest. Napakaganda, no? Kasi sa kabila ng ating sitwasyon, sirkumstansya sa buhay, ang peace po, hindi po yung absence ng gulo or ng kagulumihanan. Napakalalim naman yan, kapatid. Ang kapayapaan po ay dahil meron kang presensya ni Kristo. Amen? Yun po ang totoong peace. And sa maniwala kayo't hindi sa akin, until maranasan nyo yun, until ma-experience nyo yun, tsaka nyo lang siya maiintindihan. Kasi hindi ko rin po siya naintindihan before.
believe me or not, hindi ko po siya naintindihan before, all because kaya ko eh. And masarap yung may kaya ka. Kaya mong bumili, kaya mong gumastos, masarap yun eh. Totoo naman. Huwag na tayo magbula. Sino bang ayaw, di ba? Sino bang ayaw ng may ganong komportabling buhay? Kaya lang, kung walang Kristo sa buhay mo, sayang. Sayang. And sometimes po sa buhay natin, mas nakatingin tayo sa paligid natin kesa sa nakatingin tayo sa kung sinong meron sa atin, which is si Kristo. Amen. Madalas po, hindi niyo ba napansin na si Kristo, kaya niyang matulog sa gitna ng bagyo habang namamangka sila? Sino po ang merong sisik? Yung pagka sumakay ng bangka na susuka. Nagbarko na suka. Ha? Napakahirap nun. And kahit gusto mo matulog, baka hindi ka makatulog. Ang kapayapaan po ng Diyos, kung mapapansin nyo, is dahil andun si Kristo sa bangka. Amen? Gusto nyo ba na si Kristo kasama nyo na sa bangka? Amen. Praise the Lord po. So tignan po natin, bukod doon sa kapayapaan na yon, ano pa ang ginawa ni Kristo? Pinag-reconcile po tayo. Si Kristo po ang naging daan para tayo po ay ma-reconcile sa Ama. Sabi po sa 2 Corinthians 5:18 to 19, sa verse 18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ. Ganda, no? Gave us the ministry of reconciliation. Sabi po sa 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ. Dati po, nung tayo po'y nagkasala sa Diyos, tayo po'y napahiwalay. Whether you accept it or not, napahiwalay ka sa Diyos, kapatid. Yun po ang totoo nun. At isa po yun sa dahilan kung bakit niya kailangan ibalik tayo sa relasyon natin sa Ama. Amen. Isa po yun sa dahilan na minsan parang hesitant tayo, no? Naku, kasi pag na-reconcile ako, kailangan yung kalooban niya na yung gagawin ko, no? Parang, gusto ko pa wait lang. Sometimes yun yung reason kung bakit tayo hesitant. Pero, kung malalaman natin yung reward, I would say, baka magbago yung isip natin. Sabi po, isa sa mga dahilan is to give us abundant and eternal life. What do you mean, kapatid? I have come that they may have life and have it to the full. Buo. And when you say buo, hindi lang po yun masaya. Lahat ng klaseng meron sa buhay, maintindihan mo, maranasan mo. Bakit? Kasi may kasama ka namang Kristo eh. Amen? And madalas po, yun na lang yung nakikita natin na parang, Lord, dapat pagkasama kita, dapat masaya lang. Eh, hindi po ganun ang buhay. Hindi po ganun ang buhay. Pinakamasarap is yung alam natin, sa kabila ng lahat ng pindadaanan mo, may kasama kang Diyos sa tabi mo. Amen? And sana po sa darating na okasyon, sa darating pong Kapaskuhan, ma-appreciate natin ang Diyos, ma-appreciate natin yung pamilya natin. Hindi po lahat mayroong kasamang pamilya sa darating na Pasko. Ma-appreciate natin yung mga kaibigan natin, ma-appreciate natin yung mga taong malapit sa atin. Bakit? Kasi baka huling Pasko na natin, hindi natin alam. Therefore, maintindihan natin yung importance. Kaya ko po ini-emphasize na dapat everyday Pasko is because
ni hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Grabe ka naman, brother. Dapat masaya yung preaching mo. Masaya naman eh. Hindi ba kayo masaya? Brother, sabi mo, masaya naman kapatid eh. Kung may Kristo ka sa puso mo, masaya ka. Amen? Sige po, yung may Kristo sa buhay niya, pumalakpak. Praise God po, lahat pumalakpak. Hindi natin naiintindihan all because hindi natin nakikita. Sabi po, life begins at birth, pero ang totoo pong buhay nagsisimula po pagkasama mo na si Kristo. Amen? Ang totoong buhay mo, kapatid, magsisimula lang pag may kasama ka ng Diyos sa buhay mo. Kasi to begin with, ang buhay, hindi naman sa'yo yan eh. To begin with. Pahiram, bigay lang din ng Diyos sa'yo yan. And sana po, yung buhay na yon, sa darating pong okasyon, sa darating pong mga susunod na araw ng ating buhay, i-cherish po natin. Pahalagahan po natin. Ibigay po natin sa Diyos. Maintindihan po natin na siya po hindi lang po pumunta rito bilang sanggol. Kasi merong ganun po na parang hindi na lumaki. Tapos kulot-kulot yung buhok. Hanggang baby na lang siya. Pero dapat po nating maintindihan, kaya siya dumating dito as a baby is because tayo po ay kailangang maipanganak muli. Amen? Para tayo po ay magkaroon ng panibagong pagkakataon. Para tayo po ay magkaroon ng panibagong chance at life. Nakasama siya. Gusto ko pang maintindihan ng bawat isa na ang Pasko po, it's more than just a season. Hindi lang po ngayon dapat ang season of love. Hindi lang po ngayon ang season of giving. Hindi lang po ngayon. Dapat po araw-araw. Bakit? Yun po yung storya kung paano ang Diyos sinira niya. Ayaw niyang iwanan tayo sa dilim. Ayaw niyang mapahamak tayo. Ayaw niyang enslaved. Ayaw niyang inaalipin ka ng kasalanan. Ayaw niyang inaalipin ka ng diablo. Ayaw niyang wala kang patutunguhan sa buhay. Ayaw niya na ligaw ka. Ayaw ng Diyos. Therefore, ang Pasko po, it's not just about receiving gifts. It's about responding to the greatest gift ever given. Amen. So ngayon pong Pasko, gusto ko pong iwanan sa inyo, wag lang po tayo mag-celebrate. Sana ma-experience po natin si Kristo. Amen? Tayo po ito mayong lahat at tumawit. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed and redeemed, bright morning stars. All the heavens shout your name. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, your name above every name,
And I will sing forever. 'Cause Jesus, I love you. And Jesus, I love you. And I will sing forever. 'Cause Jesus, I love you. Jesus, I love. We sing how wonderful your love, O Lord. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, 'cause Jesus, your name above every name, Jesus. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa tanghaling ito. Salamat, Lord, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil pinadala mo ang iyong anak para sa amin. And Lord, wala na kaming mahihiling pa, Ama. Ano man, Panginoon, ang pagdaanan namin, ano man, Panginoon, ang aming kaharapin, salamat po sa pangako niyo na hindi niyo kami pababayaan at hindi niyo kami iiwan. And Lord, this morning I pray, Father, gawin niyo kaming favorite, Lord. May your favor rest in every one of us, Lord God. Each and every one of us. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng ito, hindi naman namin kaya, Lord, ng kami lang. In fact, Lord, hindi po lahat sa amin maaaring hindi maging masaya ngayong darating na Kapaskuhan. But Lord, salamat sa paalala mo sa amin na anuman ang sitwasyon namin, kasama ka namin. And sapat na po yun sa amin, Lord. And so as we also give our tithes and offering to you, Father, anumang kaloob namin, Panginoon, sa inyo, tinataas po namin. And ikaw, Panginoon, ang malugod. Salamat sa gawa ng aming mga kamay, sa resources namin, sa negosyo namin. Salamat, Panginoon, sa aming mga hanap buhay. Salamat, Lord, dahil ang lahat ng aming kapaguran galing din naman sa iyo, Lord God. At ibinabalik lang namin ito out of the abundance of our hearts, Lord. So salamat po, Lord, sa opportunity. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, sa chance that we will be able to give back, Panginoon. And Lord, sa pagtatapos po, Panginoon, ng aming service today, I declare favor, Panginoon, sa bawat isa. Favor in terms of healing, in terms of reconciliation sa kanilang families, sa kanilang mahal sa buhay. Lord, anumang karamdaman, Panginoon, binawasak po namin ito. Tulad po ng pangako at sinabi niyo sa inyong salita. Winasak na po ito, Panginoon, ng inyong anak. Salamat, Lord. And Lord, I declare na anuman, Panginoon, ang aming hawakan ng aming kamay, samahan niyo po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa resources. Salamat, Panginoon, as we part our ways, Panginoon, this morning. Lord, maiuwi ka namin. Sana, Panginoon, hindi lang po bukas, hindi lang po sa susunod na araw, but every day, Panginoon. And Lord, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid ngayon. Patuloy kong dinadalangin ang kanilang proteksyon, ang wisdom, Panginoon, ang guidance to each and every one of us. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa anumang pagpapala na binibigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito na may pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. God bless po everyone. God bless po. Amen and amen. Hope to see you po next week. And meron po tayong special Wednesday service po this coming week. No, pinamagatan po itong Worship Unplugged. So, anong oras po ito? 3 p.m. po ng hapon hanggang 4 or 5 p.m. po. So, we are all encouraged and ini-invite po lahat na maka-join po sa ating prayer meeting or Unplugged, Worship Unplugged. So, see you po. Even Sunday service po. Hope to see you there, guys. God bless! God bless everyone!